Ito na naman nga po ang ating Olaf na glow in the light at talagang ine-enjoy niya pong magmerienda ng damo. Grabe naman si Olaf nung pinalabas, takantaka siya kung nasaan siya. Ganito nga yung itsura ko nung nawala ako sa mall nung bata pa ako. Alam nyo naman kasi itong ating baby Olaf talagang matatakotin po siya, opo. Takot siya sa mga umiibot, takot siya sa mga kakaibang sound. Ewan ko ba, parang takot sa lahat. Ganyan nga kasi talaga siya, conscious na conscious. Kasi nga po, nung bata pa siya ay hindi siya basta-basta nakakalabas. Kasi nga po, nung bata pa siya ay kasagsagan ng distemper outbreak dito sa aming lugar. Kaya hindi naman talaga sila pinalalabas kahit konti. Lalo na nga at papi pa siya noon, madali siyang mahawaan kung sakasakali. Kaya ngayon, aning na aning po siya, talagang takantaka sa mga bagay-bagay na nakikita niya. Parang bago sa kanya lahat. Pero hindi naman ito yung first time na lalabas ni Olaf. Actually, pangalawang beses na nga po ito. Some of you guys, napanood na nga po yung una niyang video na talaga nag-glow in the light siya at ngayon talaga nag-glow pa rin. Yun yung effect niya sa camera kapag natatamaan po siya ng araw kasi naman sobrang puti ng ate mo Olaf. Manang-mana sa kanyang mami Snowy kasi naman hindi rin po siya samlang. Or kung hindi niyo po alam yung term na samlang, hindi po siya madumi sa katawan or madumi sa sarili. Kasi kahit nga po nasa cage po sila, hindi po sila nag-aapak ng pupo once na may pupo na sila. Talaga pong iniiwasan nila yung mga pupo nila kaya naman palagi silang malinis. Kung mapapansin nyo lang, meron siyang konting silver or black doon sa kanyang pinakakamay. That's because madalas nga po ay nakatayo siya doon sa kanyang cage at talagang nakasilip at yun yung pinakapantuon niya. Pero overall talaga napakaputi niya kahit yung paa niya walang stain na pula-pula. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, nung bata pa siya ay talagang may stain po yung paa niya. Kasi nga po talaga umaapak siya sa kanyang tubig. Kaya kung mapapansin nyo, ang painuman ng ating pack members ay nakataas po siya at nakatali. Kasi nga po, most of them kapag bigyan natin ng tubig sa pakainan, kinakalkal po nila, inaapak-apakan at talagang inilalagay sa kanilang balahibo pampatanggal init. Ang tendency po nun, palagi silang basa, magmamating yung balahibo or magkakastain. Anyways, back to the video, ayan nga po si Olaf, binuhat na pataas kasi takot siyang umakyat dyan at parang takot nga po sa bawat piraso ng damo na nakikita niya. Takot nga po lagi, akala mo biglang may lalabas na zombie. Pero dito sa part na to, makikita nyo na naman yung effect niya sa camera, talagang umiilaw-ilaw na naman po siya. Yun nga lang, talagang hindi niya na-enjoy kapag lumalabas siya kasi most of the time talagang ganyan lang siya, nagtitingin-tingin sa paligid at nakikiramdam kung may danger ba. Binuhat-buhat nga lang ni mama para maalis siya dun sa pwesto niya kanina, tapos ayan ngayon nangangain naman ng damo. Kailangan pa talagang ututuin para gumalaw. Siguro nga nagtataka kayo kung bakit doon sa first video ay nagtatakbo-takbo siya nung unang beses po na inilabas siya. Kasi nung time na yun may kasama po siya, hindi po pack member kundi teddy bear. At ayan nga inuuto na lang siya ni mama sa mga halahalaman para umibo siya. Gustong-gusto niya nung may mga sinusundan ng mga teddy bear or mga laro-laruan. Kaya naman dito makikita nyo, inuto siya ni mama nung may nakita na lagay ng Mountain Dew. Nung makita naman ni Olaf, talagang diretsong sunggab agad siya at doon na lang siya nag-enjoy talaga sa paghabol sa lagayan ng Mountain Dew na yun. Mountain Dew ba kaya naman? Bet na bet po kayo ni Olaf, Charis. Pero no joke, yan lang talaga ay nakapagpalakad sa kanya. Gustong-gusto niya kasi talaga yung kunin, daladalahin at idalhin sa loob ng kanyang room. Kaso takot nga po siyang bumaba kahit may Mountain Dew, hindi na siya mauto. Kaya ayan, binuhat na siya ng Kuya Sermer niya papasok sa loob. After non suklayan moments na sila, syempre kasi maliligo po yan. And it turns out, ito palang si Olaf ay nagsha-shed. Grabe nakakanipis ang balahibo, grabe pa rin talaga mag-shed. Mamaya nga ay makikita nyo kung gaano kadaming balahibo yung natanggal sa kanya. So ngayon ay merienda muna siya. Binigyan siya ni mama ng isang buong saging. Syempre naman po, after merienda time ay paliguan na po. Marami rin nga pala nagsasabi sa amin ang gamitin na lang daw naming mga shampoo ay yung mga pampaputi talaga. And actually, yun po talagang ginagamit namin noong bata pa si Snowy. Kasi si Snowy nga po ang unang puti naming husky. At halos na-try na po namin halos lahat ng mga shampoo na pampaputi. Wala naman po nag-work. Talagang prevention is the key, mga Mari Cakes. Umpisa pa lang ay wag nyo nang hayaang magkastin ang mga fur babies nyo. Turuan nyo na agad sila ng mga tamang gawain. Syempre, lalong-lalo na mag-potty train. Kasi isa talaga sa malaking factor na nakakadilaw sa ating mga fur babies, lalo na sa mga huskies na sobrang puti, ay yung mga wiwi po nila na naaapakan nila or nahihigaan nila. Syempre, it's a no-no. Hindi pwedeng higaan yung wiwi. Grabe din, kawawa din po sila. Kaya nga mahalaga na napapotty train natin ang ating mga fur babies and pinapakita nyo sa kanila na dapat nilang pandirian ang kanilang pupu at wiwi. Ito kasi mga to, kapag nagpupo sila, talagang iwas na iwas at hindi mo sila mapapaibo. Nasa kabilang sulok lang sila para di nila maapakan yung kanilang pupo hanggang sa may maglinis. Kaya nga po talagang ang tagalinis natin ay maya't maya ang pagpasok sa mansyon para i-check ang ating mga
pack members kung meron ba sila mga pupu or wiwi para malinis agad. Minsan naman kapag di agad nakikita yung mga pupu nila, ginagawa nila, humihiga sila, pero iniiwasan po nila, madalas katabi na nga lang nila. Pero hindi po talaga mangyayari na inapakan nila or hinigaan nila. Ganyan po kasi ang pagtitrain namin sa kanila. Kaya naman sa nagsasabi rin na sobrang baho daw po dito sa aming bahay, ay nako, ako mismo mag-i-invite sa'yo dito sa ating Husky Pack TV Mansion. Pumasok ka at lasap-lasapin mo kung anong amoy. Wala po talaga kayong maaamoy na masangsang, not unless merong pupo na hindi nadakot. Kasi alam nyo, kahit gaano karami pa pong aso yan, basta magaling ang nag-aalaga, magaling ang naglilinis, ay hindi babaho. Anyways, tingnan nyo naman ang mga snow na ginawa ng ating Olaf. O diba, napakadami. At kahit nga ang mga taga-blower ay talagang punong-puno ng snow sa kanilang sarili. Ayan, after maligo parang walang nangyari, ganun pa rin kalinis at ganun pa rin kaputi itong si Olaf. Syempre pagod na rin siya kasi nga nagtakbo pa bago maligo, kaya ayan, balik na ulit siya sa loob para magpahinga na.